Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Muli, magandang araw sa inyo lahat, mga kapatid ko po sa panahon. Sa panahon ngayon, marami tayong hinihintay. Pwede itong sweldo, pwedeng bakasyon, pwedeng bagong trabaho, healing, or closure. Pero may isang bagay na hindi dapat hintayin, ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Sa Marcos chapter 1 verse 15 ay sinasabi ni Jesus ay ganito, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ibig sabihin ngayon na ang panahon ng pagkilos at pagsuko sa Diyos. Tingnan natin ang ilang mga mensahe sa ating nakita sa ating talata na ating nabasa. Unang bagay na ating nakita doon ay dumating na ang takdang panahon. Ang plano ng Diyos ay hindi nasasayang o naantala. May takdang panahon siya sa bawat bagay. At ngayong narinig mo ang kanyang salita, ito na ang kanyang itinakdang oras para sa iyo. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya, sa takdang panahon ay pinakinggan kita, at sa araw ng kaligtasan ay tinulungan kita. Ngayon ang takdang panahon ng biyaya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tama po, hindi bukas, hindi makalwa. Ang kaligtasan ay ngayon na. Sabi nga ng ilang pang mga talata, today is the day of salvation. Maybe tomorrow is too late. Tandaan natin mga kapatid, hindi mo hawak ang bukas. Pero hawak mo ang desisyong pwede mong gawin ngayon para sa Diyos. Kaya dumating na ang takdang panahon. Nasa sa iyo, kapatid, kung ikaw ay magpapatuloy, maglilingkod sa Diyos, pagkat ngayon na ang takdang panahon. Ikalawa po, doon po sa talata na ating nabasa ay malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan natin na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang sa langit. Nagsimula ito sa puso ng taong nagpapasakop sa Kanya. Hindi ito reliyon. Ito ay relasyon at pagsunod sa hari ng mga hari. Ang mahalaga, mga kapatid, at sa nakikinig ngayon, ay relasyon, hindi reliyon. Napakadami na ng reliyon sa mundo. Hindi natin malaman kung ano-ano ang mga ang tama, kung ano ang mali. Pero ang pinakamahalaga ay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya sabing ganyan sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay ipagpatuloy ninyo ang paghahangad sa kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapatid, sino ba ang hari ng puso mo? Ang sarili mo
o si Kristo? Gusto mo bang pagharian ng Diyos ang iyong puso? Unahin mo ang ating Panginoon. Ikatlo, sabi dun sa talata, magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Ang salitang pagsisisi ay hindi lamang emosyon, kundi action. Ito ay ang pagbabago ng isip at ng direksyon ng buhay. Ipinakikita nito na seryoso tayo sa Diyos. Malimit tayo nagsisisi, ngunit minsan umiiyak pa nga tayo. Minsan tayo ay nagsisisi sa ating sarili na kitang-kita ang pagsisisi. Ngunit ito ba talaga ay taos sa ating puso? So kapatid, ito ay hindi ito emosyon. Ito ay pagpapakita o pagbabago ng isip at direksyon sa buhay. Kaya nga sabi sa Gawa, chapter 3, verse 19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang kayo'y patawarin sa inyong mga kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay may ebidensya, pagbabago ng buhay. Isa pang nakita natin doon na pwede nating bigyan ng tuon ay ang paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ang mabuting balita ay si Jesus mismo na namatay, inilibing, at muling nabuhay para tayo'y iligtas. Pananampalataya ang tugon na inaasahan niya mula sa atin. So napakahalaga ng ating pananampalataya sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Hindi kinalulugdan kailanman ng Ama, ng Diyos, kung wala tayong pananampalataya. Kaya mahalaga po ang pananampalataya na tayo naniniwala sa salita o sa mabuting balita na ating narinig. Ang paniniwala kay Kristo ay hindi lang sa isip, kundi sa buong buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, ngayong alam mo na ang panawagan ng Diyos, anong tugon ang ibibigay mo? Handa ka na bang magsisi? Magpaisailalim sa kanyang paghahari at mamuhay ayon sa mabuting balita? Sabi ng Hebrews chapter 3, verse 15, kung maririnig ninyo ngayon ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kapatid, at sa mga giliw kong nakikinig, nanonood ngayon sa ating morning devotion, huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos ay hindi makapagbigay sa atin ng katatag at kalakasan. Huwag nating i-reject ito, bagkus tanggapin natin ang mabuting balita ng kaligtasan na walang iba kundi si Kristo. Bago ako manalangin, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang maikling kwento mula sa Biblia. Ito po ay matatagpuan natin sa Luke chapter 15, 11 to 24. May isang binatang laging humihingi ng kanyang mana sa kanyang ama. Kahit buhay pa ito, kinuha na niya ang kanyang kayamanan at lumayo. Ginamit niya ang lahat ng masasamang bagay, alak, sugal at maling barkada. Nang maubos ang kanyang pera, nagutom siya, naghirap at napilitang magtrabaho bilang tagapagpakain ng baboy.
isang napakababa at maruming trabaho para sa isang Hudyo. Sa gitna ng kanyang paghirap, napaisip siya, sa bahay ng aking ama, ang mga utusan ay may pagkain. Ako rito, gutom. Doon niya naisip na bumalik sa kanyang ama. Handa na siyang tanggapin kahit bilang isang alipin. Ngunit habang papalapit pa lamang siya sa bahay, nakita niya na siya ng kanyang ama sa malayo. Tumakbo ang ama, niyakap siya at hinalikan. Pinagdiwang ng ama ang kanyang pagbabalik. Hindi siya pinagalitan, bagkus tinawag siyang anak muli. Mga kapatid, tayo ang nawawalang anak. At ang Diyos ang Ama na bukas palad na naghihintay, nagmamahal at handang magpatawad. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang tinakbo mo. Ang mahalaga ay bumalik ka ngayon. Sabi ng 1:6:37, ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Kapatid, manumbalik tayo sa ating Panginoon. Salamat sa salita ng Diyos na ating napagbulay-bulayan ngayon na sa talatang sa Marcos chapter 1 verse 15. Dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang mabuting balita. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong panyaya sa amin ngayon. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa kadiliman ng kasalanan, kundi inaalok mo ang iyong kaharian at kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin mo ang aming puso, naanyayahan ka namin. Panginoong Hesus, na maghari sa aming buhay. Tinatanggap namin ang iyong magandang balita at kami nananampalataya sa iyo. Gabayan mo kami araw-araw sa landas ng kabanalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.